Bago po. Hello? 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 1, 2. 1, 2. Okay. Bago po ako magsimula ay Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. At sa mga magiging nanay, Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day po sa inyo. Happy Mother's Day. Siguro may mga sorpresa ang inyong mga mister. Okay, natatawa yung mga nanay. Okay. Anyway, salamat sa Panginoon sa buhay ninyo. Kayo po ang mga nagpalaki sa amin. At kayo po ay nagtsatsaga sa amin. Salamat po sa inyong pagmamahal. At ngayon po ay siguro ay dahil Mother's Day, meron pong program para sa inyo. Kaya po medyo yung pong Word of God natin ngayon ay kumbaga ay hinati ko uli sa dalawang parte. So, hindi ko po tatapusin ngayon at yung pong mga umaten ngayon, maganda maka-attend din kayo next Sunday dahil series yung ating pinag-aaralan, dugtong-dugtong. So, maganda po na pag narinig nyo to, o narinig yung last, kamukha nung Sunday, itutuloy natin ngayon at itutuloy natin sa susunod. So, sana po ay nakikinig po kayo at next Sunday magkita-kita ulit tayo. Meron po tayong mga bago ngayon na mga umattend at patuloy na umattend sa Panginoon. Yung mag-asawa na na-counsel namin kagabi ay narito ngayon. Praise God. Welcome sa inyong mag-asawa. At sa kasama po ni Deacon Marlon, salamat po sa inyong pagpapatuloy. Salamat po sa Panginoon. Meron pa ba akong naliban? Si Deacon Jericho ay narito ngayon, okay? Salamat sa yung kanyang asawa ay andito din. At salamat sa Panginoon dahil kinilos ng Panginoon ang inyong puso para makarating dito. At bihira namin kayong makasama pero welcome lagi sa church. Okay, meron pa ba akong nakaligtaan? Okay, tana. Okay, praise God. So, itutuloy po natin yung ating series at gusto po natin na yung pinag-aralan natin sino po dito yung wala last Sunday? Taas nga po ang kamay. Wala dito last Sunday. Bukod po sa bago. Last Sunday, wala? Okay. So, ganito po quick review lang para sa mga hindi nakapunta last Sunday. Pwedeng i-flash na natin yung first slide. Ang pinag-aaralan po natin ay tungkol sa covenant theology. Okay, ito ay napag-aaralan lang sa Bible School pero we want to make it na maging familiar kayo dito sa theology na to, sa doctrine na ito dahil ito ay mapakahalaga sa church. So, how can we apply this parang napaka-foreign sa karamihan sa inyo, yung salitang covenant theology. So, paano to natin mai-apply sa ating mga buhay sa panahon ngayon? Anyway, nagsisimula pa lang tayo last Sunday, ay binanggit ko na ang covenant, next slide, o yung first slide, it is a binding relationship between God and His people. Ito ay hindi mapaghihiwalay na relasyon ng Diyos at ng kanyang bayan. At ito ay, yung covenant ay naglalaman ng promises ng Diyos at ng responsibility ng kanyang bayan. Kaya po yung salitang covenant o yung tipan, meron sa lumang tipan, merong bagong tipan, and it has something to do with an idea of swearing an oath o yung pangako o nangangako ka or a promise with agreement. Hindi lang nangako kundi nagkasundo ang dalawang parte na itong napagkasunduan natin ito ay gagawin nating pareho. Okay?
meron kang maliwanag sa iyo yung responsibility mo, maliwanag yung responsibility ng Diyos sa kanyang bayan, at yung bayan, maliwanag din yung responsibility o yung hinihingi ng Diyos sa kanila, and both parties are agreeing with each other. Merong tatlong diniscuss ako last Sunday, 3 kinds of covenant. Number 1, next slide. Number 1 is covenant of redemption. Number 2 is covenant of works. And covenant of grace. At next slide, sa Mark chapter 14 verse 24, ay hindi natin napapansin that the most important part ng communion ay yung salitang covenant. Hindi ito nabibigyan ng pansin kasi mostly ang binabasa lang, this is my blood which is poured out for many. Okay, yun lang napapansin. Pero ang pinakamahalagang word doon ay yung salitang this is my blood of the covenant. Ibig sabihin, yung aking pangako, yung aking pinapangako sa inyo o yung napagkasundo ang pangako ay sineselyuhan ko ng aking dugo. Ng aking dugo. Okay? Sabi dito, which is poured out for many, not for all. Salvation is not for all. It is for many. Hindi ni lahat. Pwedeng sabihin ng Bible na which is poured out for all. Pero hindi sinabing for all, but for many. Okay? Kaya po, nababanggit natin na ito pong pinapansin po natin yung salitang covenant because it's the most covenant, the most important part ng paggagawa ng communion. And I biblically defend, na-defend ko po biblically last Sunday that communion is not for all. Communion is not for all. And so with Christianity. Christianity is not for all. Ang communion or ang Christianity, not a religion, but yung meron kang pagsuko ng iyong buhay sa Panginoon. That's Christianity. Yung pagsuko ng iyong buhay sa Panginoon, yung meron kang totoong relationship kay Jesus, yun ang Christianity na I'm talking about. The Philippines is natagurian na the only Christian nation, but this country is not a Christian nation, biblically speaking. Okay? So ang sinasabi natin dito, yung Christianity is a surrendered life to God. Meron kang tatamang relationship sa Panginoon. And I say that again na itong Christianity and communion is not for all. Hindi ito para sa lahat. It is only for those who have committed themselves. Ito yung mga Kristiyano na nakapagdesisyon na sa kanilang mga buhay na noong ang Panginoon ang pinagharis nila sa kanilang buhay, totally binigay na nila ang kanilang buhay sa Panginoon. No matter what will be the circumstances in the future, they have a binding relationship, they have a binding commitment to the Lord, na hindi na sila magbaback out o magbabackslide. Kaya po itong communion ay hindi po para sa lahat, kundi ito po ay sagrado, ito po ay kailangang igalang, at ito po ay ito ay para sa mga taong may commitment. Jesus, next slide. Jesus as the covenant-keeping Messiah. Binanggit natin yung pagtataksil, yung sandwich, yung Markan sandwich, yung pagtataksil ni Judas, at yung pagtataksil ni Pedro, at pinagitnaan nito ng pagsasabi ni Jesus na this is my blood of the covenant, na kung saan ay binigyan ng highlight na yes, may mangyayaring betrayal kay Judas and kay Peter, pero I still be faithful to my covenant, to my people. Okay? So kahit po nakikita ng Diyos na people don't like Him, kahit nakikita ng Panginoon na people have no time for Him, pero still, kahit na ang mundo ay pinagtaksilan siya at walang interes sa Kanya,
pero sa isipan ng Diyos, He will still faithful to His covenant, to His people. Kahit nakikita niya na nag-struggle tayo sa mundong ito, kahit minsan nakikita niya nag-struggle tayo sa kasalanan, but still, kahit may pagsubok tayo, and still, God is faithful to His covenant, to His people. Nagtapos po ako doon sa verse, sa Ephesians chapter 1, verse 3. Next slide. Blessed be the God of the Father of our Lord Jesus Christ. Ito yung aking naging conclusion last Sunday. Who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in heavenly places, even as He chose us in Him. He chose us in Him before the foundation of the world. So may mga pinili na ang Panginoon. Bago palikayin ng mundo, may pinili na siya ng mga tao na para sa Kanya. These people are the committed people. Sabi dito, before the foundation of the world, that we should be wealthy and healthy. Tama? That we should be rich and famous. No. That we should be holy and blameless before Him. Nakita niyo yung plano ng Diyos, ano? Bago palikayin si Eva at Adan, ang nasa isip, ang goal ng Diyos na establish na niya, the people that I will elect, ito yung mga taong magiging banal sa aking harapan. And He predestined us for adoption to Himself as Son through Jesus Christ, according to the purpose of His will. At binigyan ko ng diin last Sunday yung to the praise of His glorious grace, para sa kapurihan ng Kanyang maluwalhating kagandahang loob. Tingnan niyo yung tatlong slide. He chose us to the praise of His glorious grace. He predestined us to the praise of His glorious grace. He adopted us to Himself to the praise of His glorious grace. Lahat ay nakasentro sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Pinili ka ng, kung ikaw ay nagsuko ng iyong buhay, pinili ka ng Panginoon, hindi para i-brag yung iyong pagiging Christian, kundi pinili ka ng Panginoon para mapapurihan ng Panginoon sa magitan ng iyong buhay. Okay ba yan? Okay. Now, tuloy po natin. So, ang title po ng ating preaching ngayon for this morning ay pinamagatan natin, Understanding Covenant Theology from Adam to Moses. Hanggang dyan na lang muna po dahil meron tayong Mother's Day at nakatodo forma po ang ating mga nanay at magtatampo po pag hindi sila nabigyan ng pagkakataon. Okay? So, meron po akong babanggitin. Still, nasa covenant tayo. Meron akong babanggitin na mapapansin nyo throughout the Bible. Nabanggit ko last Sunday, ang Bible ay iba-iba ang kwento, pero ang pinakasentro ng istoryang ito ay isa lang. The story of redemption. This is the story of God. Isang kwento lang to. Iba-ibang tao sa iba-ibang panahon, pero ang focus ng kwento na ito ay patungkol, nakatingin lahat sa krus, nakatingin lahat sa pagdating ni Kristo at sa pagtubos ni Kristo. Okay, so throughout the Bible, makikita nyo yung kung paano nagpro-progress yung covenant ng Panginoon. Number 1, Adamic Covenant. Adamic Covenant. Sa Adamic Covenant, okay, ay binanggit doon na si Eva at Adan ay banal na. Okay, wala silang pansin sa kasalanan. Wala silang kasalanan. They are made to the image of God, pero hindi sila gods. Okay? They are God's representative to reflect God's glory. Okay? To reflect the holiness of God. To reflect the image of God. So, kumbaga, pagka makikita nyo si Eva at Adan, pag makikita nyo sila, they are God's representative.
You will see God's character in them. They are God's reflection. Tingnan po niyo yung next slide. Okay, Adamic covenant, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion, yung word na dominion, over the fish, the sea, over the birds of the heavens, and over every living thing that moves to the earth. So merong covenant ang Diyos sa kanila. They need to have dominion. Ito yung Adamic covenant na natatawag. Yung Adamic covenant, yung mga babanggitin kong covenant ngayon ay walang nakalagay specific na word sa Bible, Adamic covenant. Ito ay nilagay lang ng mga Bible scholar. Para lang maging maliwanag sa atin, yung Adamic covenant, ito ay pakikipagtipan ng Diyos kay Adan na ang sabi doon, have dominion over God's creation. And it speaks of authority. And it speaks of authority. Ito ay nagpapakita ng authority. So, parang sinasabi, okay, Adan, nilikha kita, you must have authority over this creature, over this creation. Okay? Now, kung mapapansin po ninyo, they have access to God's presence. Why? Because they are holy. Yung mismong Garden of Eden is a holy place. They are in that place because they are holy. They can access God directly. Wala silang kasalanan. They are in a holy place. Naintindihan po natin. And that's their calling. Ang calling nila is to be holy. Before the creation of the world, they are called to be holy in God. That is their calling. Next slide nga. Pakita na natin. Tingnan nyo yan. Yung authority. And next slide. Their calling. Yung kanilang calling is to be holy. And natatandaan nyo nung sinabi ng Diyos kay Adan na, okay, wag mong kakainin yung bunga. Si Adan pa lang yung unang nakarinig nun. Wala pa si Eve nun. Wala pa si Eve. Pero sabi ng Diyos kay Adan, wag mong kakainin yung bunga na ito. Okay? Pero nung si Eve ay na-create from man, nung nalikha si Eva, kumain si Eva ng bunga. At sabi ng Panginoon, pag kumain kayo ng bunga na yon, kayo'y mamamatay. Hindi sila namatay physically, but their relationship to God dies. Okay? Now, responsibility, yung pangatlo nga, yung responsibility ni Adam is what? Kung ano yung narinig niya sa Panginoon, responsibility niya na ito ay i-transfer sa kanyang asawa at sa kanyang anak at sa kanyang magiging mga apo. That's their responsibility. Kumbaga, makikita nyo yung tatlong bagay na to ay naglalaro sa buhay ni Adan. Itong authority, have dominion, yung calling to be holy, and yung responsibility he had to fulfill yung responsibility na kung ano yung narinig niya sa Panginoon, bawal kainin yan, dapat sabihin niya kay Eva, huwag mong kakainin yan, pinagbabawal ng Panginoon yan. Sana naiintindihan po ninyo. So, we have three important words, authority, calling, and responsibility. They have to display God's holiness. Tingnan po niyo tong next slide. It is God's original plan to display not just His character, but His glory, in order to realize and acknowledge God's grace to the whole earth. Walang ibang hangarin ng Diyos kung bakit siya lumikha ng tao, kundi hindi lang ma-display yung kanyang character, kundi ma-display yung kanyang kaluwalhatian. Before the creation of the world, inelect niya, di ba, Ephesians 1, binasa natin kanina, inelect niya, meron siyang pinili ng mga tao, at itong mga tao na ito ay magbibigay ng papuri to the praise of His glorious grace. Nauntindihan niyo yan? Nakokonek po niyo yan? Kaya po, dito makikita po natin, nagawa ba ni Eva at Adan yung responsibility na yun? They failed. Next, Adamic. Hindi ko na babanggitin yung Noahic covenant, dahil ang covenant lang doon ay hindi papatayin ang tao sa magitan ng baha. Tapos mayroong rainbow. Every time they see the rainbow, nananatili yung pangako ng Panginoon. Hindi ko nababanggitin yon, pero binanggit ko, pero hindi na natin bibigyan ng pansin yon. Muna, Abrahamic covenant. Sa Abrahamic covenant, Genesis 12 verse 2, and I will make
of you a great nation, and I will bless and make your name great, that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you, I will curse. And in you, all families on earth shall be blessed. This is the covenant of God to Abraham. Okay? Na sa pamagitan mo, Abraham, ay magiging great nation ka, at yung nation na yon, sa verse 3, sabi ron, itong nation na to ay pagmumulan ng pagpapala para pagpalain ang buong mundo sa pamagitan ng bansa na ito. Napansin niyo, ano? Yung fast forward, yung Israel, pinili niya to display His blessing to the whole world, to the whole earth. Genesis 15 verse 5, and he brought him outside and said, look toward heaven and number the star. If you are able to number them, then he said to him, so shall your offspring be. Listen my brothers and sisters, listen carefully. Tuloy pa din yung original na plano ng Panginoon. Nag-fail si Adam and Eve, nag-fail si Noah, okay? Pero tuloy pa rin, nakikita nyo yung tuloy-tuloy pa rin, hindi pa rin huminto yung plano ng Panginoon. Pumili siya ng unconditionally pumili siya ng isang tao. Itong tao na to na si Abram, na galing sa anong lugar yon? Pinanggalingan niyang lugar na kung saan ay gumagawa ng maraming Diyos-Diyosan, pero unconditionally pinili niya si Abraham. And from this, Abraham ay makikita natin, pumili siya dahil gustong ituloy ng Panginoon yung kanyang plano to display His character, to display His glory to these people, through these people. Itong maraming mga bituin na ito ay nagsisimbolo ng mga tao ng bansa na magdi-display ng kanyang kaluwalhatian. Fast forward po tayo, ang naging anak ni Adan ay sino po? Naging anak ni Abraham ay Isaac, then Jacob, tapos si Jacob nagkaroon 12 anak at dumami sila, naging isang established nation sila, but within the country of Egypt. At ito ay naging isang, dumami talaga sila, na fulfill yung plano ng Panginoon, dumami sila. Now, tuloy po tayo sa number 3, Mosaic Covenant. Mosaic Covenant. Sa Mosaic Covenant ay may sinabi ang Panginoon kay Moses. I am the Lord, and I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, and I will deliver you from slavery to them. I will redeem you with an outstretched arm and with great acts of judgment. I will take you to be my people. Natandaan niyo yung 10 Commandments? Natandaan niyo, no? Okay? Yung lumabas sila sa may Egypt at nahati yung dagat at milyon silang lumabas doon sa Egypt. At sabi ng Panginoon, I will redeem you. Okay? And I will take you to be my people. To be my people. Just imagine, sila ay slave for 400 years sa Egypt. Pero biglang marinig ni Moses at sasabihin ni Moses sa kanyang mga kasamahan na Israelites, lalaya tayo. God said to me, you are God's people. You are my people, sabi ng Panginoon. I will take you to be my people, and I will be your God. I will be your God. In-establish ng Panginoon na, okay, lalabas kayo sa Egypt, pero hindi kayo lalabas sa Egypt basta-basta. I will be your God. I will be your God. Binanggit ng Panginoon yung salitang my people because meron siyang binding relationship, meron siyang covenant kay Abraham. At ang sinasabi niya, Abraham, manganganak ka, dadami yung magiging anak mo, pero itong maraming stars na to, sindami ng stars na to na magiging anak mo,
They will be called my people. Natatandaan nyo, before na sila lumabas sa Egypt, God's glory was displayed. God's power is displayed. In front of Pharaoh's eyes, nakita niya yung kapangyarihan at yung kaluwalhatian ng Diyos. Through these people, through my people, my glory, my power will be displayed through these people. Nakukuha niyo po, ibig ko sabihin? Tingnan niyo yung Exodus 4:22. Next slide, sabi dito, hindi lang siya my people, then you shall say to Pharaoh, thus says the Lord, Israel is my, everybody, Israel is my firstborn son. Hindi lang my people, tinawag pa siya na firstborn son. Firstborn is what? It's authority. Pag firstborn ka, ikaw ang may authority ng pamamahala over your father's riches, parang ganun, if you will. Yung panganay ay mamamahala sa mga kayamanan o sa mga ari-arian ng kanyang magulang. Meron siyang responsibility, yun ang kanyang calling. And I say to you, let my son go that they may serve me. Kaya pagka parang like father, like son, alam niyo yung kasalita na yun? Like father, like son, pag nakita mo yung anak nagre-reflect, ay kaya pala ganito yung bata na to kasi ganun ang ama. Nakuha niyo ibig sabihin? Okay? Kaya po, kumbaga, God is expecting His people, yung Israelite, He is expecting na itong mga tao na ito, they will reflect the character of God. They will reflect the glory of God. Okay? Isaiah 49, verse 3. Next slide. Isaiah 49, verse 3. You are my servant, Israel, in whom I will be glorified. Tingnan nyo yun, ano? Hindi pa rin natatapos yung nag-fail si Adam and Eve. Sila ay nakadesign for the glory of God. Pero nakipagtipa ng Diyos kay Abraham. Sabi niya, dadami ang anak mo sa magitan ng tao na ito, pagpapalain ang buong bayan, ang buong bansa, ang buong nation, ang buong mundo. And true enough, dahil sa Israelites, these people will continue the purpose of God. God will be glorified. As one nation, they will display here on earth His character and His glory to them. Okay. Tingnan niyo yung Exodus 19 verse 4. Exodus 19 verse 4. You yourselves, the slide, you yourselves have seen what I did to the Egyptians and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, okay, yung word na covenant, you shall be my, everyone, treasured possession among all people, for all the earth is mine. Exclusive. Meron bang ginawa ang Israel para sila piliin ng Diyos? Wala. Meron ba silang ginawang nakaka-impress sa Diyos para piliin sila? No. It is unconditional election. Hindi sinabi ng Diyos sa mga bansa, okay, pagalingan ha, kung sino yung may pinakamagandang presentation, siya mananalo, siya pipiliin ko. No. Ang buong mundo ay akin, pero ang kanyang apple of the eye ay nasa Israel lang. Exclusive. Exclusive. Pero, ito yung gusto kong makita po ninyo. And you shall be a kingdom of priests and a holy nation. Notice the word holy nation. Before the creation of the world, ano ang plano ng Diyos sa mga pinili niya? Anong plano niya? To be holy and blameless.
Konektado po ba yung covenant ng Panginoon mula sa umpisa? Nagpapatuloy? To be holy and blameless, and a kingdom of priests. Itong Israel na ito will be a kingdom. Will be a kingdom. Itong bansa na ito na Israel ay magiging kingdom. At itong kingdom na ito ay composed of many what? Many priests. Many priests. And this priest will be the reflection of God's holiness. Ano ang responsibility ng priest? Ano ang responsibility ng priest? Dalhin ang tao pabalik sa Panginoon. Ang priest nung araw sa Old Testament, they will mediate between God and man. Pag may nagkakasalang Israelita, ang priest ang namamagitan. Siya yung tumatanggap ng handog na susunugin, yung dugo, sila ang gagawa nun sa loob ng templo, at yung dugo na yon ay paaamoy sa Panginoon, yung pinakausok, at sila'y patatawarin sa kanilang kasalanan. Yun ang trabaho ng priest. Kung may nalalayo sa Diyos, ibalik ang mga tao sa Panginoon. At yun ang kanilang responsibility. They are not just my people, they are not just my treasured possession, but they are a kingdom of priests. Itong Israel na ito ay composed of many priests. Kapag may nalalayo na tao palayo sa Panginoon, sila ang gagamitin ng Panginoon para pabalik sa Panginoon. That is their responsibility. That is their responsibility. That is their calling. Natatandaan nyo, have dominion sa Genesis, sa Adam, kay Adam, have dominion. It speaks of a kingly calling. Pero tinanggihan ni Adam yung dominion na yon. Nagkasala sila. Pero ang ginawa ng Panginoon, okay, ibabalik ko yung plano ko through Israel, babalik ko yung kingdom, pero this time, not a physical kingdom, but a kingdom of priests. This nation, again, will display who their God is. Pag merong nadadaan sa bansang Israel, mapapasabi sila, mapapasambit sila, totoo ang Diyos nila. Nakuha po niyo yung sabihin? Pag dumadaan, pagka may bumibisitang ibang bansa sa Israel, makikita nila yung improvement ng buhay ng mga Israelites, makikita nila, totoo ang Diyos nila. Their God is different. Kaya natatandaan nyo nung si Rahab ay yung prostitute, sila kinakabahan dahil darating yung mga Israelites kasi balitang-balita nung panahon na yon sa buong mundo na iba ang Diyos ng Israel sa pakikipaglaban. Pagkatapos nito, tinubos ng Diyos ang Israel mula sa Ehipto at dinala sila ng kanyang makapangyarihang kamay sa ilang kung saan tinuruan silang magsama-sama. Everybody say, magsama-sama. At sumamba sa loob ng tolda and later on sa templo. Sabi sa Exodus 7 verse 16, wala sa slide, then say to him, the Lord, the God of Hebrews, has sent me to say to you, let my people go so that they may worship me in the wilderness. This nation will bring glory to God. Let my people go so that they may worship me in the wilderness. Pero yung binasa ni Deacon Lexi kanina, buksan po natin uli. Jeremiah chapter 3. Let's see what happened. Nabasa ninyo kanina? What happened to the people of Israel? They have this responsibility, they have this calling na ibalik ang tao sa Panginoon. They will display the glory of God through them. What happened? Jeremiah chapter 3. Ang taksil na Israel, sinabi ni Yahweh, kapag ang isang babae ay pinalayas
at hiniwalayan ng kanyang asawa. Okay, sandali lang. Pag nagpe-personal devotion kayo, may I request, pag meron kayong quiet time, na kayo lang at ang Panginoon, magre-request lang ako, pwede bang dahan-dahanin niyo yung pagbabasa? Para ba kayong kumakain na ginangataan nyo unti-unti, yung hindi biglang lulon. Nakuha niyo ibig sabihin? That's the correct way to read the Word of God. Huwag kayong magmamadali. Basahin nyo ng madahan. Sinabi ni Yahweh, kapag ang isang babae ay pinalayas at hiniwalayan ng kanyang asawa, at siya'y mag-asawa ng ibang lalaki, hindi na siya dapat tanggapin ng unang asawa. Ang ganito'y magpaparumi sa lupain. Just imagine, kasalanan ng isa, damay lahat. Okay? Sabi dito, subalit ikaw, Israel, kay rami mong kinasama, at ngayoy ibig mong magbalik sa akin. He speaks of a nation na hindi faithful sa kanyang relationship sa kanyang Diyos. Here is a nation na imbis na siya ay maging faithful sa kanyang relationship to his God, naghanap siya ng ibang nation. Naging unfaithful siya. What happened to Solomon? Marami siyang naging asawa. Bakit ganun? Yun kasi ang estado ng puso ni Saul nung time na yun. Dumami ang mga naging asawa ni Saul, at yung mga asawa na yon, 1,000, sabi ng Bible, 700 concubines, 300 yung talagang tunay na asawa. Maltakin yun, ibang salita yun, maltakin yun. Tapos, itong bawat babae na to ay representative ng iba-ibang Diyos galing sa ibang bansa. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, huwag kayong makikipamatok o huwag kayong makikipamayan doon sa ibang bansa. Huwag kayong tatanggap ng ibang asawa na galing sa ibang bansa dahil ang mangyayari sila ay magiging tinik para sa inyo. Huwag kayong makikipag-covenant sa kanila. Yun ang binasa natin last Sunday. The nation of Israel is a different, kumbaga parang sinasabi ng Panginoon, kakaiba kayo, kaya huwag kayong sumama sa kanila. Pinili ko kayo. Hindi kayo dapat maging katulad nila. Pero sabi doon, babalik kayo sa akin, pero hanap pa rin kayo ng hanap ng mapapangasawa ninyo. Tumingin ka sa tuktok ng bundok, verse 2, may lugar ba noong hindi mo dinungisan ng iyong kahalayan? Para kang babaeng nagbebenta ng sarili mo na naghihintay ng manliligaw sa tabing daan. Prostitute. Kahit sinong lalaki pwede. Wala siyang magulo isip niya, pabago-bago siya ng isip. Pagsawa na sa isa naman. Ganun ang picture ng Israel. Tulad mo'y Arabong nag-aabang ng biktima sa ilang. Dahil sa mahalay mong pamumuhay, ang lupain ay nadungisan. Para kang babaeng bayaran, wala ka ng kahihiyan, dahil dito'y pinigil ko ang ulan at hindi pumatak kahit sa panahon ng tagsibol. Tingnan nyo yun, yung bang, masakit yun, masakit yun. Nagawa ba ng Israel na i-display yung glory ng Panginoon? Nagawa ba? Ito ay lumalarawan na
in spite dun sa pinaka literal, para maipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Hinati ang dagat. For 40 years, nasa ilang sila, pero hindi sila nagutom, hindi sila nauhaw. Nauhaw sila, pero nabibigay ng Panginoon kung ano kailangan nila. Pero sa isang pinaka-literal na sense, na ito ang ebidensya na buhay ang Diyos. Pero in spite of it, fast forward, ang pinakadulo pa rin ng istorya, they have failed God. Alam niyo yung covenant, binding relationship, hindi pwedeng paghiwalayin. Pero sabi ng Panginoon, ikaw ang kumalas. Ikaw ang hindi naging faithful sa relasyon mo sa akin. Hindi ko alam kung sino dito yung may istorya na busted o nagkahiwala yung asawa. Pero masakit yun. Tiwalang-tiwala ka na yung asawa mo ay tapat sa'yo, pero, and then, kita-kita sa social media, di ba? Uso ngayon sa social media yung gano'n, yung bubuksan bigla yung pinto, nahuli na may kasamang iba. Di ba? Gano'n? Napapanood nating lahat yun. At yun ang status ng Israel. Magiging mahalay ang pamumuhay, lalayo sa Panginoon, and at the same time tatawag sa Diyos, Panginoon, ibigay niyo ang aming pangangailangan. Kinabukasan, makikipagrelasyon uli sa iba. Magiging mahalay uli, para kang babaeng patutot, para kang babaeng bayaran. Pinakita ko sa iyo kung gaano ko katapat, pinakita ko sa iyo kung gaano ko kabuti. Ikaw ay aking bayan, ikaw ay aking pinili. Ang buong mundo ay akin, pero espesyal ang pagkapili ko sa iyo para ikaw ay magparangal sa akin. I am your God. You are my people. Pero sabi doon, maganda yung sinabi doon, sabi doon, babalik kayo sa akin, pero yung puso nyo talaga, hindi naman talaga taos puso yung inyong pagbabalik sa Panginoon. Kayo po ba'y nakikinig pa? They have failed miserably over and over and over and over again. Kahit alam nila sa puso't kalooban nila, bawal yon, mali yon, pero they have failed God miserably. Ang buong istorya ng Israel sa Old Testament ay istorya ng paulit-ulit na pagkabigo nila in reflecting the glory of God. Nakikinig po ba kayo? Sa halip na maipakita nila yung authority ng Diyos sa mundo, mas ginusto pa nila na magkaroon ng ibang hari na tulad ng ibang bansa. Pwede po ba kayong tumango kung naintindihan po ninyo? Meron silang authority na galing sa Panginoon, pero ano ginawa nila? Humanap sila, gusto rin namin maging katulad ng ibang bansa. May hari din sila, gayahin natin. Ang hari nila ang Panginoon, pero tinanggihan nila yung paghahari ng Panginoon. Gumawa tayo ng ibang hari na maghahari sa atin. Si Saul yun. Nakikinig po ba? Sa halip na kilalanin ang calling ng Diyos, sa kanilang buhay, naging tulad sila ng bansang nakapaligid sa kanila. Sa halip na gawin nila ang responsibility nila na dalhin ang iba palapit sa Diyos. Ano yun? Kingdom of priest. Imbis na ilapit nila ang tao sa Panginoon, sa halip na ipangaral ang katotohanan, puro kasinungalingan ang pinaniwalaan nila. The punishment for covenant violation was expulsion from the land which occurred in the conquest of the northern kingdom. Next slide, in 722 BC.
and the southern kingdom in 586 BC. Ano nangyari? Nung hindi nila natupad yung calling nila sa Panginoon, what happened? Inalipin sila ng ibang bansa. Ginawa silang alipin ng ibang bansa. They have failed the calling of God in their lives. Kung idudugtong-dugtong po ninyo yung covenant ng Panginoon from Adamic covenant, tapos Mosaic covenant, Abrahamic covenant and Mosaic covenant, throughout the Old Testament, makikita nyo istorya. Makikita nyo istorya na ang Panginoon, pumili siya, at yung pinili niya, they have failed Him. Ano nangyari? Sila ay pinahintulutan ng Diyos na maging alipin sa ibang bayan. Ano po ang itutuloy na lang po natin next Sunday yung conclusion, and Elder Dan ay nagkausap po kami at siya rin ang magbibigay ng conclusion about the practical application of this. Pero gusto ko pong sana ay maintindihan po ninyo na kung ganito ang naging istorya ng Israel, these people na inaasahan ng Diyos nag-fail. At sila ay inalipin ng ibang bayan, inalipin ng ibang bansa. Ano ang masasabi ninyo? Meron akong, hindi ko nasasabihin yung siyempre yung pangalan, pero hindi naman yung kilala yun. Pero nagbibiro siya, sabi niya, hindi naman siya Christian, pero sabi niya, mabuti paminsan-minsan yung napapalo rin ng Diyos, Sabi niya, narinig ko nung sinasabi niya to. Mabuti rin paminsan-minsan yung napapalo ng Diyos, Sana yung bang natututo tayo na pag pinapalo ng Diyos. Pero pag magaling na yung pagkapalo, parang ganun, gagawa ulit tayo ng kasalanan. Tsaka na lang ulit tayo paluin ng Diyos. Nakita ko lang bihira ako makarinig ng ganong statement dahil mostly ang mga kasama ko, mga pastor, mga Christian. Pero alam niyo yun, yung bang dito makikita natin na paano binabago ng Panginoon ang ating buhay. Hindi natin kayang baguhin ang ating buhay. Makinig po kayo mga kapatid. Hindi natin kayang maging faithful sa covenant. Hindi natin kayang maging faithful, maging committed and faithful sa covenant natin sa Panginoon. Tayo, hindi natin kaya. Lahat ng ating ginagawa, maski yung ating paglilingkod, yung inyong pakikinig habang kayo'y nandyan, yung ating ginagawang paglilingkod, yung ginagawa nating pagpupuri sa Panginoon, hindi natin to kaya. Kung tutusin, hindi natin to kaya. Hindi tayo marunong sumamba sa Panginoon ng tamang pagsamba. Hindi tayo marunong manalangin ng tamang pananalangin. Hindi tayo marunong na mamuhay ng tama. Lahat ng nangyayari po sa ating buhay, lahat ng ito ay gawa ng Diyos. Gawa ng Diyos. Kaya natin ito pinag-aaralan para makita po ninyo na fast forward, ayoko ma-preempt yung ituturo ko sa Sunday, pero fast forward, this is now the church age. Ito na tayo sa time. Ang Israel ba ay wala ng plano ang Diyos? Meron pang plano ang Diyos sa Israel. Pero sabi nga ni Pablo sa kanyang sulat, hindi ko lang napaghandaan ito, pero sabi niya sa kanyang sulat, sabi ron, ang tunay na tuli ay hindi yung pisikal.
Ang tunay na tuli ay yung tinuli ang puso. Dahil nung time ng Israel, para masabi mong ikaw ay tunay na bayan ng Diyos, ikaw ay tuli. Physically, sa ari. Sila lang ang tuli nung panahon na yon. Para ma-represent nila na iba ang bansang Israel. Merong order. Pero dumating yung sulat ni Pablo, hindi ang batayan ng pagiging bayan ng Diyos ay pagiging tuli physically, kundi pagiging tuli, tinuli ang puso sa magitan ng salita ng Diyos. Kaya ko lang po nababanggit ito dahil napoforesee ninyo yung ituturo ko sa Sunday. Adam and Eve failed God. Moses, naging mainitin ang ulo. Tinalakay natin yan through Elder Dan. Mainitin ang ulo. Hindi nakarating sa promised land. Kay Abraham, nag-asawa ng iba, nainip sa plano ng Diyos, also failed God. Nakuha niyo po ibig sabihin? And Israel, on their time, failed God. At makikita po ninyo, meron lang isang hindi nag-fail. Meron lang isang hindi nag-fail. Ipipreach ko sa Sunday yun. Pero makikita nyo yung grandiosong plano ng Diyos, hindi, mga kapatid, hindi dahil nag-fail ang lahat ng mga tao na ito, ay hindi na ibig sabihin, hindi na magtutuloy ang plano ng Diyos to reflect His glory to the whole world. Tuloy-tuloy pa rin. No sin, no amount of sin can hinder the plan of God to display His glory, yung to display His power. Pero meron siyang ginawa muna, at yun ang ituturo natin sa susunod na Sunday. At sana narito po kayo at makikita natin how God is being faithful throughout the generation sa kanyang pagpili sa buhay ng mga mananampalataya sa ngayon. So, praise God. So, meron po ba kayong naintindihan ngayong umagang ito? Meron po ba kayong naunawaan? Sana ay ito ay covenant theology at makikita ninyo yung tuloy-tuloy na plano ng Diyos. Isang istorya lang ang Bible. Isang istorya lang ang Bible. And next Sunday, we will conclude it sa aking part, pero meron pang conclusion sa Elder Dan sa fourth Sunday. So sana po makarating kayo this Sunday para ituloy po natin yun. Praise God. So meron po pong time para sa sa ating mga nanay. Thank you po. God bless.